Our dear Heavenly Father, magandang gabi po. Salamat sa pagkakataon na muli makapangaral mula sa inyong banal na salita. Gamitin niyo po, Panginoon, tago sa inyong pulpito. Kayo po ang maitanghal, maitaas sa amin pong gagawin. Salita mo na may papangaral ngayon, kayo po magbigay ng kaunawaan sa bawat isa. Salamat po sa opportunity na ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, walang magulo dyan sa gilid ha. Silent lang. Tayo po ay nasa Acts chapter 20 na. Tama po ba? Acts chapter 20, dito po tayo nagtapos sa Bandarine. So, Paul preached sa verses 8 to 12. Paul preached long here in Troas. At dito na-discuss ko sa inyo yung isang disciple or one of them. Habang nagpipreach si Paul dun sa Troas ay nakatulog. Habang si Paul ay mahabang nagpipreach. Ang pangalan niya ay si Eutychus. And Eutychus, having fell from the third loft, so third floor yun mga kapatid, talagang dead on the spot. Pero salamat kasi hindi pa nagtapos yung signs, wonder, and miracle during that time. So Paul, having the same gift pa during this time, ay nabigyan ng comfort yung mga kapatiran sapagkat hindi po namatay talagang tuluyan si Eutychus. So yun po yung naiwan natin last time and we will now proceed. So our team right now, ito pong mga tao na ito, as I have discussed, ito po yung mga sasabal kay Paul, accompanying him to Asia. So Asia, sa Bible, when the Bible refers to Asia, it refers to the Asia Minor. Not Asia ng alam natin ngayon. Kasi alam natin Asia ngayon, kasama China, kasama India, kasama Pilipinas, kasama Malaysia, kasama Singapore. So malaki-laki na yung sakop niya. But there's no record na nagpunta si Paul on those areas. Kaya ang Asia dun sa Bible ay Asia Minor. At nandito sila, nasa Troas sila, yung whole group na yan. Now, sabi ng verse number 13 sa atin, "And we went before to ship and sailed unto Assos, there intending to take in Paul, for so had he appointed, minding himself to go afoot. And when he met," yan na, "and when he met with us at Assos," nag-move na sila, "we took him in and came to Mytilene." So, from Troas, pumunta na sila dito sa Mytilene, mga kapatid, sa verse number 14. Now, verse number 15, "And we sailed thence and came the next day over against Chios, and the next day we arrived at Samos, and tarried at Trogyllium, and the next day we came to Miletus." So nakita nyo po yung course. Galing silang Mytilene, Chios, isang isla din yun, Samos, tapos Trogyllium, tapos nag-proceed sila unto Miletus. Okay, so dyan sa Miletus, dyan na po niya ipapatawag yung mga elders of Ephesus. So Paul had determined to sail by Ephesus because he would not spend the time in Asia, for he hasted, if it were possible for him, to be at Jerusalem the day of Pentecost. So may hinahabol siyang pista sa Jerusalem. Okay, i-observe ni Paul yung Feast of Pentecost or Day of Pentecost doon. So nagmamadali siya. So nandito na sila, itong group na yan, lahat sila, nandyan na sila sa Miletus mga kapatid. At dito na, from verse 17, pinatawag niya na yung mga elders na galing ng Ephesus. So yung mga elders, yun yung mga leader, yun yung mga nangunguna dito po sa church at Ephesus. So sabi ng verse number 17, "And from Miletus, he sent to Ephesus and called the elders of the church." So pinatawag niya yung mga elders. So ano na mangyari? Okay? Verse number 13 to 17, nagpatuloy sila sa kanilang journey. Okay? And in verse number 18, "And when," nakita niyo po, nag-move na, no? Galing dito yung mga elders ng Ephesus. Ibig sabihin, sila yung nauuna dun sa church doon. Nagpunta na sila sa Miletus kung nasasaan si Paul, kasama yung mga men. Now, "And when they were come to him, he said unto them, Ye know from the first day that I came into Asia, after what manner I have been with you at all seasons." So, ini-start na ni Paul once na nagpunta na itong mga elders sa kanya, nagkasama-sama na sa kanila, he will now discuss at length yung kanyang karanasan sa kanila at mga warnings kung anong dapat pong mangyayari. So, sa verse number 18, makita natin, we will see through the following passages how the Apostle Paul conducts ministry even in practicalities. May kita natin dito, ma-observe natin mga kapatid, simula verse number 18 hanggang verse 38,
kung paano nag-minister si Paul. Particularly sa Ephesus. Kasi nga pinatawag niya yung mga taga-Ephesus. So, remember, naalala niyo po kung ilang taon nag-stay si Paul sa Ephesus? Anyone? How many years na nag-stay siya? Okay? 3 taon po. So, significant amount of time, 3 years have been spent with these people. So, i-open ni Paul yung puso niya sa mga taon na ito, sa mga elders na ito, para warningan sila. Remember that Ephesus is part of Asia Minor, and I believe God would have looked to record this in His Word in order to show us how the apostle loved this church. Para makita natin gaano niya kamahal yung iglesia na ito. Moreover, we have the luxury of Paul's latter epistles, which will reveal that all that be of Asia be turned away from him. Imagine na, stigan nyo, 2 Timothy 1:15. 2 Timothy 1:15. So, ang advantage natin mga kapatid, we are not just studying the book of Acts, but we have the Pauline epistles na nag-i-explain what happened after these events. So, sa 2 Timothy chapter 1 verse 15, mababasa natin dito na sabi ng Bible, "This thou knowest, that all they which are in Asia be turned away from me, of whom are Phygellus and Hermogenes." It is very possible na magpatuloy ang isang church, pero hindi na nila tinatahak o sinusundan yung mga alituntunin ni Apostle Paul. Kaya, ganoon na lamang yung kanyang statement dito mga kapatid. Tignan niyo po, hindi sinabi ng Bible na sila na mga nasa Asia ay tumalikod sa Panginoong Jesucristo. No. Sabi niya, tumalikod sa Kanya. Okay? Be turned away from me. So, alam natin mga kapatid, Paul is nothing, Apollos is nothing, Peter is nothing, Jesus Christ is everything. Tama po ba? But we will not discount, ibig sabihin, hindi natin i-dismiss, na siya yung itinalaga ng Diyos. The Apostle Paul is the one na binigyan ng Panginoon ng grace para ituro kung ano yung faith na dapat sa ating panahon ngayon. And therefore, kung ikaw o ang isang simbahan o isang mananampalataya o isang ministro ng Diyos ay hindi umaayon sa sulat ni Apostle Pablo ngayon, okay, that is also equivalent to disobedience to God. Equal din yon, kahalintulad din yon ng pagsuway sa Diyos mismo. Walang pinagkaiba mga kapatid ng panahon ni Moses. Kapag kinalaban mo si Moses, kinakalaban mo na ang Diyos. Hindi dahil si Moses siya, kundi itinilaga ng Diyos si Moses para sa kanila. Okay? Ganun po yung idea nun. Okay? Ganun po yung concept po nun. Si Paul nilagay ng Diyos dyan para maging pattern. Pero kung hindi susundin siya, tayo ay susuway sa Panginoon. Now, sabi ni Paul, verse number 19, balik tayo sa ating text. Okay, huwag niyo pong iiwanan yun. Kung tayo man ay mapupunta sa ibang talata, lagyan niyo lang po ng ang tawag doon, bookmark, or i-rightly divide nyo. Acts chapter 20 verse 19. So ito na, kinikwento na ni Paul kung ano yung kanyang karanasan nung siya po ay kasama nila doon sa Ephesus. Sabi niya in verse number 19, "Serving the Lord with all humility of mind and with many tears and temptations which befell me by the lying in wait of the Jews, and how I kept back nothing that was profitable unto you, but have showed you and have taught you publicly and from house to house." To any man, kung sa kahit sino po na gustong maglingkod sa Panginoon, especially in leadership position sa church, humility is a necessity. Kailangan po ang pagiging mababa. Okay? Kababaang loob, pagpapakumbaba. Kailangan po yan. Bakit po? Sapagkat, tignan nyo po, 1 Timothy chapter 3 verse 6. Okay, right? I-divide nyo lang yan. Okay, para hindi tayo maligaw mamaya. 1 Timothy chapter 3 verse number 6. Tignan nyo po ang sabi ng Bible. In showing or pinapakita ni Paul kung ano yung requirements ng isang bishop. 'Di ba? Simula verse number 1. Sabi ng verse number 6, "Not a novice, lest being lifted up with pride,
he fall into the condemnation of the devil. To anyone who seeks to become a bishop of the church, the office of the bishop, according to the Bible, sabi ng verse number 6, hindi pwede yung baguhan. Hindi pwede yung novice, mga kapatid. Why? Kasi pwede siyang madali ng pride. Okay? At yun yung wina-warning. Kaya dito, pinapakita sa atin ni Paul, ano yung disposition niya? Nung siya ay naglilingkod, nung siya ay nandoon sa Ephesus, paano siya nagsaserve sa kanila? With all humility of mind. At tandaan niyo po ito sa ministry, meron po talagang tears. There are tears in the ministry. Okay? Maaring good tears, bad tears. But nonetheless, tears. So, hindi palagi na tayo ay nakasmile. Sometimes, we have to shed a tear. Tama? So, 2 Corinthians chapter 6. 2 Corinthians chapter 6. JR, pwede bang pahingi dyan ng yung tubig na hindi mo binawasan? 2 Corinthians chapter 6. Tignan niyo po, verse number 4. Ito naman, ito yung karanasan ni Pablo na pinapaliwanag niya sa mga taga-Korinto. But, nonetheless, it's still the same apostle. So, we could get the idea, bakit kaya masabi niya na yung kanyang pagsaserve may humility at merong tears? Okay? Tignan niyo po. Simula verse number 4. 2 Corinthians 6. But in all things, approving ourselves as the ministers of God, in much patience, in afflictions, in necessities, in distresses. Okay, nandyan pa po kayo? Salamat. So may kita natin doon sa verse number 4, may affliction, may necessities, yung mga pangangailangan, may mga distress. Ito na. Okay, mas mabigat na dito sa verse number 5. In stripes. Okay, in stripes. Talagang nilalatigo po. Literal, in imprisonments. Kinukulong. In tumults, mga kaguluhan. In labors. In watchings. In fastings. By pureness, by knowledge, by long-suffering, by kindness, by the Holy Ghost, by love and faith, by the word of truth, by the power of God, by the armor of righteousness, on the right hand and on the left, by honor and dishonor, by evil report and good report, as deceivers and yet true, as unknown and yet well known, as dying and behold we live, as chastened and not killed, as sorrowful yet always rejoicing, as poor yet making many rich, as having nothing and yet possessing all things. So yan yung kanyang experience pagdating sa ministry. Okay, kung naghahanap kayo, ano ba ang buhay ni Paul sa ministry? Aside from the book of Acts na mamabasa natin, ito po yung mga yon. In his writings, he shows to us, pinapakita niya po kung gaano kahirap. Okay? Hindi madali yun. Hindi madaling makulong. Kahit dyan ka lang nga sa munisipyo lang eh. Hindi na lang dyan sa Barreto. Okay? Hindi pa rin maganda makulong. But in their time, kasama yun eh. Dahil sa mga lugar na pinupuntahan niya, hindi naman pare-pare sa mga tao doon, pero may mga Jews na naglalay in wait para mga envious Jew na talagang galit na galit sa kanya. Na gusto siyang paalisin. Gusto siyang wag na nandoon sa lugar. That's why, this is a good minister, no? Yung comment ko, balik na tayo dun sa ating text. This is a good minister of the Lord. Bakit? Kahit ganun yung pinagdaraanan niya, kahit mahirap yung pinagdaraanan niya bilang isang apostol, hindi niya kinukubli ang kahit na anuman sa mga tagapakinig niya. He kept nothing that was profitable unto them. Okay? Ano ba ang profitable? All scripture is given by inspiration of God and is profitable. Mga kapatid, walang bagay si Pablo na winidhold sa kanila na magiging kapaki-pakinabang po sa kanila. And his pattern to them was, but have showed you, sabi ng ating text, verse number 20, and have taught you publicly and from house to house. Okay? Publicly and from house to house. Mga kapatid, sisikapin natin by the grace of God, unti-unti, na ma-apply natin yung mga bagay na yun. Kasi that's the Pauline pattern. Publicly. Okay?
Tayo dito, nakatago lang tayo dito sa corner ng mundo na to, na nandito tayo ngayon. Tama? Barangay na to. But our message should spread out. Yung ating mensahe dapat lumabas and thereby, okay, we should be a public witness. That's why we also conduct before yung mga nakaraan, nag-street preaching tayo. Bakit? That is a public testimony. That is a public witness. Kailangan talaga na makapakinig yung mga. Huwag natin asahan na lahat ng invite mo pupunta sa church dahil hindi naman talaga sila pupunta. Tama? Pero yun ba ay hadlang para hindi sila makapakinig? So hindi po. Tayo yung aabot sa kanila. Okay? Kung ayaw nilang pumunta dito sa church, tayo yung pupunta sa kanila. Para marinig nila, malaman nila ang katotohanan ng salita ng Diyos. Nandiyan po ba tayo? Kaya salamat sa Panginoon, yung, 'di ba, sa mga ministries natin, sa children ministry, that is public. Nakikita yun ng mga tao. Okay? Nakikita ng mga tao paano nagtuturo yung mga young people po natin doon. Sana nagtuturo talaga sila. Nagtuturo naman. Okay? Nawa, nagtuturo talaga na maayos, ha? At hindi lang sinisigawan yung mga bata. Okay? Nagtuturo. Now, verse number 21 to 23. Sabi niya pa, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. And now behold, I go bound in the Spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there, save that the Holy Ghost witnesseth in every city, saying that bonds and afflictions abide me. So repentance toward God. Bakit? Bakit nakalagay yun? Bakit kailangan ng repentance toward God? Alalahanin niyo po, yung mga tao na ito, karamihan dito, lalo na mga hintil, mga heathen, meaning, hindi sila naniniwala sa tunay na Diyos. Okay? Ang kanilang konsepto ng Diyos, na pag-aralan nga natin, di ba? Diana of the Ephesians. Yun yung one of the goddess na sinasamba nila nung time na yon. So, they are not worshiping the one true God, unlike the Jews. So, what needs to be done bago ka magkaroon ng faith? Sabi yan, sa verse number 21, nakita nyo po, faith toward our Lord Jesus Christ. How could you have faith in the Lord Jesus Christ without repentance toward God first? Yun yung una. Kailangan kilalanin mo muna kung sino yung tunay na Diyos. Magkaroon ka muna ng pagbabago ng kaisipan, makilala mo who is the true God. Now, pag na-correct na yun, pwede ka nang manampalataya kay Kristo kasi yung tunay na Diyos na yun, pinadala niya yung kanyang anak. Pero hanggat hindi pa naniniwala yung tao, ang idea niya, lalo na, pag ang sesyaran natin talagang hindi po Christian heritage. Kahit papaano, no? Ang advantage siguro, sabihin natin, ang advantage siguro na ibang mga denomination, at least, naniwala naman sila sa God of the Bible. Okay? Though may mali lang sa mga ibang parts ng belief nila. Kagaya ng Catholic Church. Okay? At least, Bible din naman yung inaano nila. Tama? But, problema lang, nabaling kay Maria, nabaling sa mga santo, nabaling sa ibang mga bagay. O, ang kaibahan kasi dito, talagang parang Hindu. Ang pinaniwalaan talaga mga Diyos-Diyosan. Hindi talaga tunay na Diyos ng Biblia. So, anong dapat mangyari para masyaran mo sila ng katotohanan? Kaya sa Acts 17, kung maaalala nyo po yung pinag-aralan natin doon, pinresent muna ni Pablo yung unknown God, whom ye ignorantly worship. Bakit? Kailangan maituwid muna yun eh. O, pag naituwid na kung sino yung tunay na Diyos, kaya niya nang ma-present yung anak na ito ng Diyos na pumunta dito sa sanlibutan. But not unless that is laid out or that is cleared, bakit sila maniwala kay Jesus? Sino ba yan? Another God lang yan eh. Ganun lang ang idea doon. So, repentance toward God, di tayo against sa repentance. May right kind of repentance para sa ating panahon. Especially, yung repentance to the acknowledging of the truth. And also, repentance, mga kapatid, dun sa tunay na Diyos. Diyan po tayo. Oh, paano mo sasyaran yung Muslim? Pag siniran mo ba siya, Kuya Kurt, sabihin mo, believe on the Lord Jesus Christ, thou shalt be saved. Maniwala ba yun sa'yo? Pag yun agad ang mensahe mo? Bakit hindi? Propeta lang si Jesus sa kanila. Tama? Kailangan ma-establish mo dun sa kanya muna na yung Diyos niyang si Allah, hindi yun tunay na Diyos.
Nakuha niyo po? But the God of the Bible is the one true God. Yun ang kailangan. Kaya mahirap ma-save ang isang Muslim. Bakit? Hindi niya i-give up yun. Yung belief niya na yun na ganun kadali. Pero hindi natin sinasabi na imposibleng ma-save. Dahil may mga Muslim na naligtas sa biyaya ng Panginoon. Talagang tinalikuran nila na yung Diyos si Allah. Tinalikuran nila yon para maniwala sila sa tunay na Diyos at yung anak niya na pinadala niya dito sa sanlibutan. Nakuha niyo po? Kaya mahalaga yun. Repentance toward God. So, yung mga Gentiles without hope and without God in the world in time past, they need first to acknowledge the truth about the one and true and living God, as also demonstrated in the book of Acts 17 when Paul was at Athens. And faith toward our Lord Jesus Christ for believing the truth about God. Ito po mahalaga yung dalawang ano na yun Dalawang element na yun. Repentance toward God, faith toward our Lord Jesus Christ. Bakit hindi pa, kung nag-repent na siya toward God, ba't di pa siya saved? Okay? Bakit kulang yun? Ba't kailangan pa rin yung faith toward our Lord Jesus Christ? Bakit po? Kasi kung naniwala ka sa Diyos, hindi naman ibig sabihin nun, ligtas ka na. Tanda natin yung mga Jews. They believe in God. Pero anong prayer ni Paul? That they might be saved. Kita nyo? Hindi ibig sabihin na naniniwala na sa Diyos, ligtas na. Kailangan manampalataya ka kay Kristo Jesus. Faith toward our Lord Jesus Christ. They believe the one true God, yung mga Jews, pero dapat pa rin silang maligtas. Okay? We see how Paul was submissive to the leading of the Holy Ghost. Kahit alam niya, dito sa ating talata, verse 22 to 23, na merong bonds and afflictions na naghihintay sa kanya. Or bonds and afflictions that abide him. So, kahit ganun, kahit alam niya na ikukulong siya, kahit alam niya na may kahirapan, hindi yun naging hadlang para hindi niya sundin ang kalooban ng Diyos. Okay po? So, pero ito naman yung sinasaulo natin, verse na madalas nagiging life verse pa nga. Verse 24. But none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. So ano yan? Yan yung mga talata, mga kapatid, na madalas ay kino-quote. But yung context niyan, mga kapatid, ay yung mga experiences ni Paul sa ministry. Kung papaanong kahit sa kulungan, kahit sa latayan, kahit sa mga sugat-sugat na siya, he still, tignan niyo po Brother Kaiser, iyan mo nga, may nakahay yata yung sa mic ko. Sa mic ko, nakahay ka yata. Tignan mo nga. Kasi parang matinis siya Hello. Baka mataas lang yung high mo at yung mid. Yan, yung tunay kong boses, di ba? Yan ang tunay na boses. So sabi niya, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself. So wala daw, itong mga bagay na to, hindi siya nauusog ng mga to, ni binibilang niya yung sarili niya, yung buhay niya na mahalaga sa kanya. Hindi niya binibilang yung buhay niya na mahalaga sa kanya, mga kapatid. Bakit? Saan mo maano yung verse na yun? Di ba may sinabi siya, for to me to live is Christ, and to die is gain. Sa kanya, mas okay pa na mamatay kasi alam niya na kung saan siya pupunta Diba? Now, this is the testimony of a man whose whole life is dedicated to the things of God. Yan yun, yung Philippians 1:21. Philippians 1:21. Tama. For to me to live is Christ, and to die is gain. Practically speaking, Paul missed out a lot of things but have gained something of greater importance. Sa pag-aaral natin ng buhay ni Paul, pag pinag-aaral natin, di ba, parang lagi lang ministry yung niya, ginagawa niya. Sipin mo, 3 taon, tapos sabi niya, night and day with tears. Talaga nag-warn siya, nagtiteach siya doon sa mga tao, that he may present every man perfect in Christ Jesus, doon sa Colossians. At that kind of life, mga kapatid, yung uri ng buhay na yon, marami kang ma-miss out. Marami kang hindi magagawa, marami kang hindi masasamahan dahil nakatutok siya Na nandoon lang yung buhay niya, nakatuon siya. At
Alam ko po, mga kapatid, sa atin dito, I know sometimes you are experiencing that. Kayo din mismo, alam nyo yun. May mga bagay na dahil inuuna nyo yung church, dahil inuuna nyo yung gawain, dahil inuuna nyo yung mga ginagawa natin dito sa church, may mga hindi kayo nasasamahan. Tama ba? May mga instead na nandun kayo sa mga reunion, nandun kayo sa mga ibang mga function, hindi nyo na nasasamahan yun. Bagkus nandito po kayo. Iba pa nga sa atin dito, nagsasacrifice sa kabuhayan nila para lang maka-attend dito. Di po ba? But let me encourage you in the Lord, exhort you in the Lord, kagaya ni Paul, marami siyang na-miss out. Okay, sa buhay niya. Pwede naman siya nag-enjoy lang eh. Matalino siya eh. Abogado nga yung level niya eh. Magaling siya. Pero lahat yon, sabi niya, I count them but dung, that I may win Christ. Mga kapatid, I encourage you, lahat ng sakripisyo natin para sa Panginoon, hindi lang susuklian ng Panginoon. Gagantihan niya ng mas malaki yun. Okay? Wala tayong sakripisyo na gagawin natin para sa Panginoon ngayon, na isang araw, magbabalik tanaw ka, kung nasa langit na tayo, sasabihin mo, sayang naman yung sakripisyo na yun. Dat pala, ginamit ko na lang pansarili. Wala. Kapag nagbalik tanaw tayo lahat sa lahat ng ating ginawa para sa Panginoon, balang araw sa langit, balang araw, doon sa piling ng Panginoon, wala kang panahon na inilaan mo para sa Panginoon, sasabihin mo, sayang. Manapay, may mga bagay na nilaan natin sa ibang bagay na akala natin importante at pag nagbalik tanaw tayo, sabihin natin, yun ang sayang. Kasi wala naman pala, umapoy, dumaan sa judgment seat of Christ, nasunog. Naging abo. Naging usok. Na po. Though marami siyang na-miss out sa buhay po na ito si Paul, but he had gained something of greater importance. May mas mahalagang bagay siya na nag-gain. At meron tayong similar ministry, mga kapatid, and that is the ministry of reconciliation. Turn to 2 Corinthians 5. Ito sana yung i-discuss ko kagabi. Yun na, hindi ko na kinaya. 2 Corinthians chapter 5, verse 18 to 21. Ito pong first line ng talata sa verse number 18, do you believe this? Do we believe this? Naniniwala ba tayo dito? And all things are of God? Naniniwala po ba tayo na lahat ng bagay ay sa Diyos? Including our life? Including our bodies? Sa Diyos po yan. Amen. All things are of God, who hath reconciled us to Himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. Let me tell you, this is not the ministry of a pastor, this is not a ministry of a preacher, this is the ministry of everyone who are saved. Lahat ng ligtas, we are part of the ministry of reconciliation. Preacher, hindi ako marunong mag-preach. Hindi naman preaching lang ang makapag-fulfill niyan eh. Amen. Hindi naman talaga lahat kaya din talaga mag-preach na ginagawa ng mga preacher. Meron talagang gift po na binigay ang Panginoon. But everyone should be a witness of the Lord Jesus Christ. Sa anong pamamaraan natin? Maaring sa pagbibigay ng tracts, maaring sa pagbabahagi ng gospel na one-on-one lang, maaring meron tayo, kaya natin mag-share sa mas maraming tao, pero hindi ka nagpipreach, nag-share ka lang ng testimony mo. Kung ano man po yan, basta't finufulfill natin yung ministry of reconciliation, yan po ay ministry natin. To wit, that God was in Christ, reconciling the world unto Himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Mga kapatid, that is a blessed truth na malaman natin sa ating panahon ngayon na hindi ini-impute ng Diyos ang mga paglabag sa mundo ngayon. Okay? God is not imputing their trespasses unto them. Mga kapatid, hindi tayo pinaparusahan ngayon ng Diyos dahil sa mga nagawa nating kasalanan, mga kapatid. Hindi ini-impute ng Diyos yung trespasses natin sa atin. Bagkos ang ginagawa ng Diyos, He wants reconciliation with men. Gusto niya na maipagkasundo ang tao sa Kanya. Gusto niya na mapatawad ang tao. Gusto niya na maligtas ang tao. Kaya tayo po, verse number 20, ambassadors for Christ. As though God did beseech you by us, we pray you in Christ's stead,
be ye reconciled to God. For He had made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Mga kapatid, let me remind you na ang buhay natin kay Kristo calls for sacrifice. Okay? Ang buhay natin kay Kristo, may mga bagay talaga tayong dapat isakripisyo. May mga bagay tayong dapat iwanan. May mga bagay tayo na dapat kalimutan. May mga bagay tayo na hindi dapat samahan. That is part of our life in Christ. Parte po yun, mga kapatid. Sabi niya sa kanila, nagpapatuloy siya sa kanyang mga bilin. Okay? Sabi niya, and now behold, I know that ye all, among whom I have gone preaching the kingdom of God, shall see my face no more. Tamo, pwede ko rin sabihin na itong pangangaral niya o ito yung mga kasabihan niya dito sa elders na ito ng Ephesus, huling habilin niya na rin. Bakit? Sabi niya, hindi nyo na makikita yung mukha ko ulit eh. Wherefore, I take you to record this day that I am pure from the blood of all men. For I have not shunned to declare, verse 27, unto you all the counsel of God. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God which He hath purchased with His own blood. Alam ni Paul na hindi niya na makikita yung mga tao na to ulit. He is reiterating that he did not shun. Ibig sabihin, hindi niya pinigilan ng kanyang sarili na ihayag sa kanila ang lahat. Okay? All the counsel of God. As a result, resulta nun, he is pure from the blood of all men. Now, that Paul will not return back to this region, hindi na siya babalik mga kapatid doon eh. He exhorts these elders na mag-ingat sila. At i-acknowledge nila ng Holy Ghost ang gumawa para maging mga elder sila o maging overseer sila para pakanin ang church, to feed the church of God. Notice how the blood of Christ was attributed as God's own blood as well. Diba? Sabi ng verse 28, feed the church of God which He had purchased with His own. Kailan nangyari na ang Diyos? Kailan nangyari na ang Diyos may dugo? How did God? Diba? Kailan nangyari na ang Diyos nagkaroon ng dugo? Kung si Kristo ay hindi Diyos. Ang hirap niyan sagutin, diba? Pero, tama ang Bible, tama si Paul, pinurchase ng Diyos ang church with His own blood. Dahil si Jesus Christ ay Diyos. At binili niya, tinubos niya ang church sa pamamagitan ng dugo niya. Nung siya ay nandoon sa krus, tinigis niya yung kanyang banal na dugo. Nasundan po natin? Now, winawarningan niya itong mga tao na to dahil alam niya, sabi niya, for after my departing, kapag ako'y lumisan na, kapag ako'y umalis na, shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Also of your own self shall men arise, speaking perverse things, to draw away disciples after them. So, kaya po mga kapatid, sa isang church, kailangan may nagpapastor. Bakit? Para yung mga lobo ay masaway o mapaalis. Okay? Dahil meron talagang mga lobo. Nakakalungkot man, pero meron tayong mga kasamahan sa like faith churches na may mga lobo na nakapasok sa church. Yun, wala na ngayon. Di natin kasama. Bakit? Na-infiltrate sila ng wrong doctrine, ng heresy. So, yung mga wolf na yan, diba? Yun nga yung tinatawag na wolf in sheep's clothing. Mukhang tupa, pero lobo pala. Okay? Pero wolf pala. Diyan tayo mag-iingat. Diyan pinag-iingat ni Paul yung mga taga-Ephesus. Those perverse things are contrary to the doctrine which is according to godliness. Note that sa 1 Timothy 6:3-5. Pinag-aralan po natin yon. And some other time, nung nandun tayo sa book of 1 Timothy, the wolves are ravenous and prey on the weak. Tandaan nyo po, ang ginagawa ng mga lobo, syempre, kahit naman yung mga predators sa wild, nyari, magkakasama yung mga deer, magkakasama yung mga, ano pong Tagalog ng deer? Usa. Ano yan sila? Marami. Ang nababanatan dyan, ang nakakain dyan madalas, yung mga maliliit. O kaya yung mga pilay.
Okay, tatargetin na yun. Iikot-ikutan na yun. Pagmamasdan na yun ng lobo. Ayun, pag nakita niya, weak spot yun, iika-ika yun, o kaya bata pa yun, i-isolate nila yun. Big sabihin, dapat mawala siya dun sa grupo. Mawala sa herd. So kapag na-separate na yun, mag-isa na lang yun, wala na yun. Tatalon-talon na lang yun, pero sakmal na yun sa dulo. Mga kapatid, kaya may church, kaya tayo nagtitipon-tipon, kaya tayo nagsama-sama, para hindi tayo makagat ng mga lobo po na yun. Okay? So, kaya sabi niya, therefore watch and remember that by the space of 3 years, I cease not to warn everyone night and day with tears. Grabe yung dedikasyon niya, no? Wala siyang humpay. Di siya tumigil na mag-warning. Di siya tumigil na mag-warn sa kanila. Everyone, night and day with tears. Gabi man o araw, hindi siya tumigil, mga kapatid. This is the characteristic of a good minister or pastor. Guarding the flock against these wolves. And now, brethren, I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up and give you an inheritance among all them which are sanctified. So, ito dapat yung mangyari sa mga believers. Nakita niyo po yung term? To build them up. Yan po yung ginagawa natin sa mga services natin. Yan po yung ginagawa natin sa anumang fellowship na meron po tayo. To build you up. Mga kapatid. Dahil hindi sapat na tayo nag-a-attend ng church. We should be built up sa ating faith. May expectation na year by year, as we continue in the Lord, as we continue in His Word, nakikita yung visible na maturity din sa mananampalataya. That we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Amen. Natututunan natin sa pag-attend natin sa kalaunan, natututunan natin at hindi na kayo madaya ng mga kung sino man. Okay? Yan yung desire po natin na matuto ang bawat isa. Mawarningan ang bawat isa. Matulungan ang bawat isa para walang malaglag. Diba? Hindi po ba kayo nalulungkot kapag meron tayong mga kasamahan sa church na dati active, ngayon hindi na. Dati, mga young people, ang dami nila. Ngayon, wala na. Diba? Mababalitaan mo, ganto-ganto. Okay? So, nakakalungkot po yun, mga kapatid. At desire natin na sa ating church na ito, munting church na meron po tayo, ay nawa, itong mga bata na kasama natin dito sa church, lumaki na sila dito sa church. Amen? Yung mga young people natin dito na sila makapag-asawa. Hindi na sila maghanap sa Gentiles, kundi sa body of Christ. Diba? Naghanap pa sila sa Gentiles kasi no? So, mag-approve muna sila sa magulang nila. Pero ang approval na yun, dapat nasa in Christ. Yun ang principle dyan. Okay? So, sinasabi niya yung pag-uugali niya sa kanila ni Paul. Sabi niya, I have coveted no man's silver or gold or apparel. Yea, ye yourselves know that these hands have ministered unto my necessities and to them that were with me. Sabi niya, wala akong inimbot sa inyo, ha? Okay? Wala akong inimbot, ni pilak, ni ginto, ni pananamit, wala. Alam nyo na itong mga kamay na ito ay nag-minister sa aking mismong pangangailangan at sa mga kasama ko. I have showed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how He said, it is more blessed to give than to receive. Paul is warning about this particular sin. Diba? Sa covetousness, pinag-aralan din natin yun. This is also not to be in the life of a minister of God. Okay? Sige, puntahan natin. 1 Timothy 3:3 muna. 1 Timothy 3:3, malapit na po tayong matapos. Ano po? 1 Timothy chapter 3, verse 3. Ang sabi dito, para sa isang bishop, para isang minister of God, sabi ni Apostle Paul kay Timothy, not given to wine, no striker, not greedy of filthy lucre. Okay? Hindi siya greedy ng filthy lucre. Sa chapter 6, verse number 8,
and having food and raiment, let us be therewith content. But they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows. So isa yan mga kapatid sa kalaban natin. Isa yan sa mga kasalanan na talaga pong practical na kasi ang covetousness. Ano ibig sabihin mo, preacher, na practical na siya? It touches those things na gusto natin sa personal natin. At kapag ginusto natin yung mga bagay na bawal, alam ko dun sa binabasang book ni Sister Jessa, yung naging reference ko rin ng isa sa mga series natin dito sa church. I believe doon sa book na yun nakalagay ang definition ng covetousness niya is desiring the forbidden. O yung gusto mo yung bawal. Okay? So, that is covetousness. Kasi yung mga example ng covetousness sa Exodus, thou shall not covet thy neighbor's wife. Bawal naman talaga yun. Asawa na ng iba yun. Bakit mo pagugustuhin? So that is covetousness. Thou shall not covet thy neighbor's house. Bahay yun ng kapitbahay mo. Bakit mo gugustuhin? Hindi mo naman bahay yun. Hindi naman sa inyo yun. Bakit mo gusto yun? So, desiring what is forbidden. Yung hindi sa iyo, yung bawal, yun yung dinidesire natin. At nagiging, sabi ng Bible, covetousness is idolatry. So, nagiging Diyos siya. Kaya po mga kapatid, as a minister of God, nakita natin yung integrity ni Paul. Sabi niya, wala akong inimbot sa inyo. I have coveted no man's silver, gold, or apparel. Yea, ye yourself know that these hands have ministered unto my necessities and to them that were with me. I have showed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak. Makikita natin dito yung pagtuturo ni Paul tungkol sa labor. Okay? 2 Thessalonians chapter 3. Malapit na po tayo, okay? Malapit na tayo magtapos. Hanggang verse 38 lang yan 2 Thessalonians chapter 3. Verse 6. 2 Thessalonians chapter 3, verse number 6. Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that ye withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly, and not after the tradition which ye receive of us. For yourselves know how ye ought to follow us, for we behave not ourselves disorderly among you. Neither did we eat any man's bread for naught, but wrought with labor and travail night and day, that we might not be chargeable to any of you. Not because we have not power, but to make ourselves an ensample unto you to follow us. For even when we were with you, this we commanded you, that if any would not work, kung sino man ang hindi magtrabaho, neither should he eat. For we hear that there are some which walk among you disorderly, working not at all, but are busybodies. Now them that are such we command and exhort by our Lord Jesus Christ, that with quietness they work and eat their own bread. Kaya mga kapatid, napakalaga, part po ng faith natin, part po ng pananampalataya natin, part po ng pagiging Kristiyano natin ang pagtatrabaho. Part talaga yun. Okay? So, hindi natin tinotolerate mga kapatid ang katamaran. Hindi natin tinotolerate ang walang ginagawa. Talagang meron po dapat. But, showing also na example na hindi porket nag-work ka, wala kang pakialam sa things of God. O hindi porket nag-work ka, yun lang ang inaatupag mo, hindi po. It is a requirement to live a Christian life that we will work para po magiging example din sa iba. Now, sa ating pagtatapos, and when he had thus spoken, he kneeled down and prayed with them all. And they all wept sore and fell on Paul's neck and kissed him, sorrowing most of all for the words which he spake, that they should see his face no more. And they accompanied him unto the ship. Having labored among them in word and doctrine, having been the bearer of the truth that changes their lives, they are expected to be so close to the Apostle Paul.
Expected yun. 3 taon siyang kasama nila. This explains also na talagang nalungkot din sila at umiyak po sila nung umalis siya. Kasi hindi na nga nila makikita ulit si Paul eh. Makikita na nila sa langit. Pero sa lupa, meron talagang ganong time. Mga kapatid, in this world, in this life, in our lifetime, okay? Gustuhin man natin pero may departure. Tama, may mga mauuna sa atin. May mga aalis. May mga magbabalik. But one thing for sure, mga kapatid, if you are in Christ, we will meet again. Okay, we will meet again. So, I pray na naging blessing po sa atin itong pag-aaral natin sa Acts chapter 20. And nawa, matapos natin itong pinag-aaralan natin dito sa Book of Acts para makaproceed tayo sa ibang lessons. Let's pray. Lord, salamat sa kabutihan mo. Salamat sa example na binigay ni Apostle Paul. May we learn yung kanya pong ministry ethics, maging yung kanya pong work ethic, Panginoon. Alam ko po sa panahon na ito na sobrang abala ang maraming mga tao sa maraming bagay. Dalayan ko po na kami magkaroon ng focus, kami magkaroon ng time, Panginoon, na masusing, mapaglaan ng panahon yung mga bagay na gusto mo po sa isang ligtas, sa isang Kristiyano. Pray, Father, for your grace sa amin, sa church po na ito. I know marami pong mga kapatiran nagsisikap. Mahal po nila kayo. The same time, nababurden din sila sa situation. Naburden din sila, Panginoon, sa mga families nila. I pray kayo po magbigay ng grace and strength and wisdom. At mapaglingkuran ka namin, Panginoon, according to your will. Salamat sa iyo po lahat ng pasalamat. In Jesus' name we pray.